nag-aantay kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, a-attend kami dun, pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. Ngayon po yung last day of deliberations sa budget, although they're still hoping na magpapakita po kayo, if first come to worst na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve. What can the OVP do with that budget, ma'am? We will see. Sinabi ko naman na noon, no, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nagde-decide dyan, Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din, yung proof ko kung bakit sila lang dalawa. And may paper trail yung sinabi ko against them. Sa 700 million, we will see kung ano yung maiwan, and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Pero definitely, tutuloy pa rin yung trabaho, anuman ang budget ng Office of the Vice President. But then again, ma'am, hindi pa naman po yung final kasi di ba meron pang sa Senate. So, hahabulin nyo ba, ma'am, sa Senate? Kayo ba ay magpapakita na doon during the deliberation? Yes, meron. Nag-aantay kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, a-attend kami dun, pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. At ang example ko niyan ay yung attached na list, no, sa classrooms ng Department of Education, na kahit pa man tinanong ng mga senador, nandun pa rin siya sa final draft, and nandun pa rin siya sa General Appropriations Act. At ang isa pa doon, na example ko sa inyo, na sila din naman ang nasusunod doon, yung kaguluhan nila at sagutan nila sa AKAP. Wala yung AKAP, di ba? Nakita na lang nila yung AKAP sa bike camp. At sinasabi ni Zaldico, hindi, pumirma ang mga senador eh. So, yun yung example ko na, yun yung proof ko na dalawang tao lang nasusunod dyan. Si Zaldico at si Martin Romualdez. But despite that, ma'am, sure na yung inyong attendance po sa Senate deliberation? Yes. Kahit alam mong, if first come to worst, talagang yun lang makukuha ang budget ng OVP. Opo, oo. Sigurado yung attendance namin. In fact, kahapon, na-discuss namin dyan sa Chief Staff na opisina kung ano yung date para ma-block namin yung date ng plenary ng Senate. But apparently, wala pa daw mga schedule, so nag-antay kami. Alright. Ma'am, last po, yung show cause order po na pinalabas po ng Committee ng Good Government sa ilang mga OVP officials po. Opo, nabanggit kanina noong nagmo-monitor ng hearing na meron ng show cause order yung ibang mga personnel ng Office of the Vice President. Sabit lang namin sa aming legal dito sa OVP, meron naman kaming legal division, and then we will ask our lead lawyer to come up with a legal opinion. Next, there's a follow-up question from Bea regarding the OVP budget. May I ask po, ma'am, given the budget nga po na 700 million, napatak po tayo sa mga ganong digits, sa paglilibot nyo din po kasi sa mga lalawigan, ano po yung mga urgent matters or urgent concerns na napapansin nyo na kailangan talaga ng mga sambayan ng Pilipino, and paano nyo po ito ma-fulfill given that budget po?
Ang Office of the Vice President naman kasi, it's complementary yung mga projects namin sa iba't ibang departments ng gobyerno. Meron kaming tally dito sa Office of the Vice President kung gaano kadami yung mga nag-a-access ng projects at ano yung mga projects na ina-access nila. Ang number one talaga dyan is medical and burial. Makikita niyo yan sa lahat ng mga bill sa hospital, laging kulang yung pambayad ng mga relatives ng pasyente. Yan ang number one. And then number two is financial assistance, yung mga hingi nila na augmentation sa kanilang pang-araw-araw. Minsan panggastos, minsan pangbayad sa kuryente, minsan pangbayad sa upa ng bahay, minsan naman humihingi sila kasi nagkukulang na yung pangbayad para sa paaralan, eskwelahan ng mga bata. So iba-iba yung rason nila, pero the same yung request nila, financial assistance. And ang sunod niyan is yung request hindi lang ng mga taong bayan, but ng mga local government units or even mga barangay officials, kapag merong disaster, humihingi sila ng tulong para sa pagkain, food and non-food supplies ng mga biktima ng calamity. So yun yung top 3 na lagi naming ma-encounter na hinihingi sa Office of the Vice President. In fact, hindi lang yan sa OVP kasi nung mayor ako, halos the same yung requests ng mga tao. So for the final question ko po, ma'am, punta naman po tayo sa Office of the Vice President po na personals po. So dun po sa budget na po na yun, paano po kaya, hindi po ba mabibitin yung mga personals niyo po pagdating po sa kanilang mga sahod or mga income po nila? Hindi naman po ba sila mabibitin given that budget po? Or may mga benefits pa po ba rin silang matatanggap with that budget? Yan po, ma'am. Yes, oo. Kasi ang unang-unang ginagawa ng budget is pinupondohan niya yung obligations ng gobyerno. Kapag permanent employee ka, obligation ng gobyerno lahat ng bayad sa iyo, hindi lang yung sahod at iba, kasali na yung iba pang benefits. So yan, hindi yan siya pwede tanggalin ng paggawa ng GAA, ng General Appropriations Act. So on that point, kung mawawalan ba sila ng sweldo at benepisyo, hindi. Kasi obligation yan ng government sa employees ng government. It's not the same for those na contracts or hindi sila employees ng government. Hindi guaranteed yung budget para sa kanila. Thank you very much po, ma'am. Okay.